Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Pakinggan po natin ang press briefing po ng ating Senate President na si Alan Peter Cayetano. Umpisa na po natin at panuorin at komentuhan po natin. Ito na po siya mga kababayan. Pagpihit ngayon, pagkakulong ni Senator Jinggoy, ay ginagamit nilang panakot sa iba. Don't get me wrong, I'm not blaming the Sandigan Bayan or the law or legal processes. I'm saying later on it will be revealed that they abused the Blue Ribbon Committee, they abused, di ba, yung paggamit sa investigation ng DOJ at Ombudsman. I won't go there right now because I want everyone to fully understand the situation. The situation now is that we want an independent impeachment. Magaganap po yan. Walang mga scheme, sinister plot. Basta kung anong ebidensya, lalabas yung ebidensya, and I will correct kung totoo yung reports about one senator na pag sila daw majority, malalatag nila ebidensya. Hindi po. Ang prosecution dapat ang lumatag ng ebidensya nila to convict. Ang defense ang dapat lumatag ng ebidensya nila para ma-acquit. Ang senator judges ay dapat mag-examine ng mga ebidensya. Okay? So, in accordance with the rules, and there are rules of evidence, so people will be able to judge us. So that's one important thing, the impeachment. The other important thing is yung ekonomiya natin, presyo. So in the next few days, we will be announcing to you the hard work that we're going to do in the different committees to help address inflation, to help address ang problema sa production sa agriculture, to help address yung mga walang pera sa pagpapagamot. After summer, pasukan. To help address the problems of K-12, to help address the problem ng mga gustong mag-aral, hindi makapag-aral. There are many, many other problems in between that. Sa kabuhayan, marami sa ating mga kababayan sa Middle East may problema sa trabaho or sa kita. Marami sa ating importers, sa taas ng dolyar ngayon, nahihirapan. So napakaraming problema. But if we allow the flood control issue, the biggest corruption issue in our history, to go unchecked, Tama. let me throw you this question. Alam niyo na ba kung ano talaga ang scheme o scam sa flood control? Ilan ba talaga ang ghost? Ilan ang hindi ghost? Ilan ang substandard? Bulacan lang ba? O maraming lugar sa ating bansa? Senador lang ba? May congressman? May cabinet member ba? May mastermind ba o wala? Ano yung real numbers? Sa 1 trillion a year, sa 2023, 24, 25. Ano ba dyan ang tama? Ngayon ba? Wala na bang corruption ngayon sa infrastructure problems? Kamusta ang ating flood control? Pag umulan ba ng malakas ngayon, makakasiguro tayong hindi babaha? So, ang dami pong tanong. Hindi po ito masasagot kung wala tayong independent, impartial na hearing. May hearing ang ombudsman, may investigation at hearing ombudsman at DOJ. But what about the Blue Ribbon Committee? We gave Senator Lacson a chance. Napakatagal yon. Kayo na magkwenta ilang buwan o isang taon, di ba? So, Senator Marcoleta had one hearing. Pipigilan natin yon. Witnesses. Pag nandyan na yung witness, matetest natin. Kaya hindi ako nag-judge. Pag nakita ko sa press con, of course, I'm intrigued. Of course, I listen. I do a little bit of research. But until matesting yan sa cross-examination, dun pa lang ako maniniwala at ibabalandra ko po yan or isa side by side ko sa mga existing na ebidensya. So again, ulitin ko po kailangan tignan po natin nangyayari sa Senado sa mas malaking konteksto ng katotohanan. Gusto ba natin na ang Senado ay maging kasangkapan, ay gamitin, no? Para ilabas ang totoo? O ito ay kasangkapan para itago ang totoo? Is the Senate for truth or not? Now, it's quite unique if you say that the number now is 11-11. So, what's important for me is we don't have a puppet or dependent Senate. And what's important to me is that on Thursday, matuloy ang Blue Ribbon and tumuloy-tuloy yung iba't ibang mga committee. So we will keep you updated.
There are many questions, there are many issues. Sa mga kapatid natin sa media, send your questions sa akin, MRO. This afternoon, I might answer some. If not, tomorrow, Thursday, Friday, I will be answering one by one all of those questions. But for today, I want us to all ask, hindi ba when we passed the 1987 Constitution, ang isang basic principle doon, katotohanan. Di ba nung nagkaroon ng EDSA 1 at 2, katotohanan. Pinakamalalaking skandalo sa buong mundo, Watergate. It's about truth, katotohanan. Ngayon, lahat ng propaganda sa Iran, sa Israel, sa US, presyo ng langis. Hindi ba ang isang issue dyan, katotohanan? Ano ba ang truth tungkol sa lahat na to? Ang corruption sa ating bansa ay hindi mabibigyan ng lunas kung walang pagbabago. At walang pagbabago kung hindi tayo magsisimula sa katotohanan. So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, wag mabanggit yung pangalan natin, wag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may ambisyon. If you say you love the country, then why not fight for it? And you know, you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, wag ka lang kakalas. Nung una, wag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. O, sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set, the truth can finally set all Filipinos free. God bless you. God bless the Philippines. Yan po mga kabayan, ang ating butihing Senate President Alan Peter Cayetano. Yan po mga senador, mga minority. Saan ba kayo nagtatrabaho? Hindi nyo ba tutuklasin ang malaking korupsyon sa bansa? Ayaw nyo bang malaman ang biggest sa history ng Pilipinas? Ang korupsyon, lalong-lalo sa ginawa, taon-taon, budget, hindi bababa sa 1 trillion pesos. Budget pa lang sa mga pagawain. Saan po napupunta ang 1 trillion sa sinasabi ni Senate President Cayetano? Ang laking pera niyan. Kaya nga po ang tanong ni Senate President Cayetano, Bulacan lang ba ang may problema? Yung ibang probinsya ba wala? Kasi hindi po naiimbestigahan. At ang investigasyon ng Malacanang ay close pa. Close investigation. Hindi pinaalam sa taong bayan. Nakita naman po natin kung paano sila mag-imbestiga. Nagtayo po sila ng ICI. Ano po nangyari sa ICI? Sinabing independent, pero hindi naman po ito sinapubliko sa taong bayan na ang buwis ay galing sa atin ang kanilang ninanakaw di umano. Hindi po ba? Kaya ang hamon po dito ni Senate President Cayetano, saan po ba tumatayo ang minority senator? Yung karamihan ba dyan, pinoprotektahan lang sarili, baka mabanggit ang pangalan dito sa biggest corruption in history? Mga kabayan, kaya saan ba nagtatrabaho at ano po ba ang layunin ng minority? Itong minority block na tinatawag na 11. Saan po ba kayo? Saan kayo nakatayo? Nakatayo ba ay sa katotohanan para matuklasan kung sino ang ulo? May ulo ba ang korupsyon? O kasama rin kayo ron sa mga sinasabi ni Senate President Cayetano? Hindi kaya? Kaya dito po mga kababayan, napakaganda pong umpisahan na po ang pag-iimbestiga po ng Senado. Lalo-lalo pag sa pagbubukas po, malapit na. Ito pong sa Huwebes, June 4,
ang Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senadora Pia Cayetano. At syempre po kasama po dyan sila Senator Marcoleta. At alam naman po natin na ginigipit pa sila. Kaya nga po pinaliwanag ni Senator Cayetano. Kaya hindi sila pumapasok. Hindi pa sila pumasok. Kaya gigil na gigil yung minority. Dahil nga po, ang gusto mangyari din ni Senate President Cayetano ay maging independent. Independent, hindi ka ginigipit. Bakit? Ayaw palabasin ang katotohanan kaya ka ginigipit? Dahil matindi ang pressure sa taas? Ang pressure sa taas ay napakalaki. Hindi lang po yung tinatawag na bangag ng kanyang ate. Merong pa palang isa yung tinatawag na butod. May tinatawag pang butod. Matindi rin daw ang pressure nun. Yung butod. Ibang klase. Hindi lang po yung tinatawag na bangag. May butod pa. At ang problema ng bansa, wala silang pakialam. Puro pamumulitika. Nakita niyo po ba? Kaya nga sinasabi ni Senate President ang problema ng bansa napakalaki. Ang kakulangan, ang kahirapan. Di po ba? Tapos magpapasukan pa. Ang daming problema ng bansa. Napakataas pa ng palitan ng piso sa dollar. Di po ba? Bagsak na ekonomiya. Ang ating mga magsasaka naghihirap. Kulang na kulang sa suporta. Ganon din ang napakatataas na bilihin na wala silang pakialam. Puro politika dahil sila po'y sangkot. Kaya nga po napakalaki po ng problema ng bansa Hindi lang po ang mga politiko, baka po pati mga gabinete, mga ahensya ng gobyerno ay talamak din ng problema, lalong-lalo sa korupsyon. Hindi po ba? Dahil iniipit nila ang katotohanan ng investigasyon. At nilinaw din po ni Senate President ang usapin, saan po? Sa impeachment. Ang impeachment po, ang rules nila, ang rules ng Senado ay maglatag sila ng ebidensya. Ebidensya. Yun ang kukunin nila, yung ebidensya na hawak nila. At ganun din po. At patotohanan naman po ito nung kanila inaakusahan. Kailangan yung ebidensya tama, hindi po ito gawa-gawa. 'Di ba? Hindi puro haka-haka. Puro marites lang ang ebidensya. Kaya po nanganganib po ang impeachment nila. Dahil ano po ba ang mga ebidensya nila? Lalo-lalo po sinasabi ni Trillanes, ni Madriaga, at yung sinasabi pang isa, yung nasa DepEd, si Gloria Mercado, at yung mga ebidensya na hawak ng mga congressman, mga kababayan, pag sinuri po yan ng mga abogado katulad katulad po ni Senate President Cayetano, si Marcoleta. Puro at abogado po yan Marcoleta, Cayetano, Pia Cayetano. Hindi po ba? Pag sinuri po nila yan, malalaman po nila kung ano yung hawak na ebidensya nitong mga congressman na nag-i-impeach sa Vice President. At yung kanila daw mga testigo, may nakakulong pa. Unbelievable. Kaya po, abangan po natin mga kababayan, ang lahat po nakaganapan. At syempre po, ito pong minority, ang nangyayari po kasi ngayon sa ating bansa, lalong-lalo po ngayon sa Senado, pilit po nilang hinaharang ang katotohanan. Kaya nga po ang tanong ni Senate President Cayetano, ayaw nyo ba lumabas ang katotohanan? Bakit kayo takot sa katotohanan? Yan ang gusto ng taong bayan, katotohanan. Di po ba? Wala po kasi tayong aasahan sa investigasyon ng DOJ. Lalong-lalo na ombudsman. Mga kababayan, bias. Kasi po, lalabas na bias sila. Bakit po? Pinangalanan din po sila Sa nagkakamal ng salapi, ang ombudsman na si Boying, pinangalanan ng mga Marines. Pinangalanan ni Saldico na nakakatanggap din di umano si Boying. Tapos siya ang mag-iimbestiga. Hindi po ba? Unang-una, bias na. Dahil pati siya kasama sa biggest corruption di umano. Kaya po tayo po umaasa mga kababayan na dito po sa natitira sinasabi 11 na lang. 11-11 ang sinasabi nila. Sana itong 11, mga kababayan, ay wala na pong
wala na po sanang kumalas. At kung sila po ay gigipitin, kahit po kayo gipitin, wag na po kayong kumalas. Wag na kayong lumipat dito sa mga tinatawag na mga ulupong. Ulupong di umano, mga kabayan, mga salot di umano. Ayaw palabasin ang katotohanan. Wag na po sana. At syempre po, umaasa po tayo na talagang hindi na nila mapigilan. Isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na hindi na po nila mapigilan. Ito pong bubuksan at mag-uumpisa na hearing. Dahil lahat po ay pagsasalitain po nila. Hindi po nila iipitin. Kaya po sinasabi ni Senate President Cayetano, magsasalita sila. Kailangan magsalita. Kailangan magsalita ng mga Marines, ng 18 Marines, at titingnan po nila yan pagka nag-cross-exam na sila dyan. Iko-cross nila yan kung totoo sinasabi. Yun ang tama. Ganon din po si mag-asawang Diskaya. Iko-cross-examine nila yan para malaman nila kung tama o nagsisinungaling. Ganon din po si Gutesa. Ganon din po, lalo-lalo po si Saldico. Check po nila yan, lalo-lalo po yung hawak niya, kung may hawak siyang mga resibo at mga dokumento. Hindi po ba? Yun ang partial, yun ang tama. Parehas na paglilitis. Hindi po katulad nung sinasabi ni Senate President Cayetano. Pinagbigyan na at ibinigay na kay Senador Lacson ang investigasyon. Ano po nangyari sa investigasyon ni Lacson? Tumagal ng napakatagal. May nangyari ba? Piling-pili lang. Pinipili lang nila. Luzon, Visaya, Mindanao, may korupsyon ng flood control. Piling-pili lang. Ang iba, pinagtatakpan na. Hindi pa kaya. Kaya dito po sa sinasabi ni Senate President Cayetano, lahat kailangan buksan. Hindi lang po ang Bulacan ang may problema sa flood control. Hindi ba? Kasama din ang Ilocos. Ilocos Norte. Hindi lang po Bulacan. Yan po ang napakaganda, mga kababayan. Maraming salamat po. At syempre po, sama po natin sa ating mga dasal na lumabas po ang katotohanan at hindi po magtagumpay ang kaharian ng tinatawag na butod at tinatawag na bangag. Hindi po sana sila ang masunod. Ang masunod po ang katotohanan. Thank you po. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena at Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Siapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am Elvi Sermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estranero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi at Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Benagracia from Bacolod City. Maraming salamat po mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at shoutout po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. Taste lang po tayo. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.